Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business. Sa mga Ilocano at Ilocana po dyan, na imbag nga aldaw kada kayo So, ayun na nga po mga ka-business. Babasagin na po natin yung mga controversial para po kay Mengay, di ba po mga ka-business? Kasi, nananahimik po kasi ako, hindi po ako nagsasalita. So, wala na bang ibang Mengay na puro na lang pangalan ni Mengay sa lahat ng YouTube channel ng Kagwang, tapos sa main channel. Puro na lang ba Mengay? Ganito po kasi po yun mga ka-business. So, alam niyo naman si Mengay, hindi magaling sa camera. At si Mengay po ay, di ba sabi niyo nga po ay nakakasawa na. Palagi na lang si Mengay ang nakikita. So, ngayon po, mga ka-business, magsasalita na po ko sa inyo. Ang nangyari po kasi tungkol kay Vera dahil sa kanyang pong pag-absent, ganito po yun. So, di ba wala po siya sa KB family. So, ang nandun po ako at si Junjun. So, habang wala po siya, yung mga trabaho niya po, ako po yung gumagawa. So, bilang kapatid na Ems at ako ang nakakatanda sa kanila po, so, tinutulong po ako. Pero parang ang dating po kasi ay, ako yung masama. Bakit ganun naman po mga ka-business? Bukod sa masama, yung mga sinasabi nyo hindi ka nais-nais at hindi ka aya-ayang pakinggan at basahin sa mga komento nyo po mga ka-business. Hindi ko naman po nilalahat ang mga viewers at silent viewers kasi marami naman pong ginento ang puso na nagsasalita at nagtatanggol po sa akin mga ka-business. Ang sa akin lang, sa nasabi niyo po bang mga bagay o mga masasakit na salita sa akin ay naaliwalas po ba yung puso nyo sa mga sinabi niyo sa akin? Si Vera po kasi may sakit, di ba po? Andyan na po tayo, may sakit po siya. So, nakisuyo lang sa amin si Kuya. Narinig niyo po ba dun sa vlog ng ka-business na patungkol kay Vera sa pagdalaw namin o pagbisita namin ay may nasabi po ba akong pangit? O yung mukha ko lang yung pangit? Diba po mga ka-business? May narinig po ba kayong nasabi kong pangit doon na ikasasakit ng damdamin ni Vera? Diba po wala? Ang ganda po ng paliwanag ko doon. Kung sakali bang yung gamot niya na iniinom niya ay hindi umano sa katawan niya dahil nga nagpapalpitate siya, meron pa bang paraan na pwedeng palitan na ibang gamot? Yun yung sinabi ko. At tungkol naman po sa sinabi na paulit-ulit yun ang bigkas ni Vera. Para kasing bumabalik lang tayo sa paulit-ulit eh. Kasi parang idinidiin. Isang beses lang po ako nagsalita ng ganun. Tapos si Bornok, si Bay. Pero parang ang laman ng comment section ay ako. Bakit naman ganun mga ka-business? Wala naman ako nasabing masakit sa kanya. Kung tutuusin si Vera po, kasundo ko po yan. At alam niya ang ugali ng isang ate Mengay. Ang sa akin lang kasi mga ka-business, tao rin naman po kayo, pero bakit grabe? Hindi niyo po ba naiintindihan kung nakakasakit ba kayo ng damdamin o hindi, di ba? Puti sana kung may sira ako sa ulo o kaya bingi ako o kaya hindi ako nakakabasa. Maaring baliwala lahat sa akin yun, pero matino naman po akong tao. Yun ang, may anak po ako, may asawa. Tapos, syempre, yung unang-unang masasaktan, isang pamilya. Diba po, mga ka-business? Kasi kahit sa lahat ng vlog, mga punta sa ka-business family, ka-business official, nagagalit kayo sa akin. Bakit naman ganun? May nagawa ba akong pagkakamali sa inyo? Nayurakan ko bang pagkatao nyo? Inutangan ko ba kayo? Di ba po? Wala naman po siguro. Meron ba kayo narinig na masamang salita na galing sa bunganga ko na ipinarating ko po sa inyo? Di ba wala po? At yun sinasabi nyo naman pong bakit ako buntot ng buntot sa asawa ko pag pupunta po ako ng KB, dapat ay nananahimik lang ako sa bahay namin. Paano pong hindi ako susunod dun? Si ate mismo, tinatawag po ako.
Di ba po? Siyempre, ako yung panganay na M, so ako yung nakakaalam sa loob ng bahay ni ate, sa pasikot-sikot po na gawain. Natural nandun po ako. Lalo na po pag wala si Vera. Sino po bang tumatayong magbaback up kay Vera? Di ba po? Ako, ang mga M's, di ba po? Pero bakit ako lang laging nakataya dun sa comment section na sobrang dami yung komento sa akin, sa pangalan ko. Ano bang nagawa ko sa inyo? Tumutulong po ako sa KB, hindi po ako pabigat. Gumagawa po ako ng gawaing bahay. Hindi po lahat ng sinasabi nyo ay palibre kami. Di ba po mga ka-business? Yung pagtulong po namin o pagtulong ko po ay taos-puso po yun sa KB family. At alam po ni ate yun. At yun din po sa sinabi ni Vera na every other day po siya nagchat-chat. Nag-comment pa po ba kami? Di ba hindi po? Kasi ang bilin lang po sa amin ay kamustahin. At kasi nag-chat nga daw po. So wala na po kami dun kung ano nasabi niya. Pero bakit ang lumalabas sa comment section ay pala ko, nagbobusing-busingan ako. Narinig niyo po ba kay Vera na inutusan ko siya? Or wala di ba po? Tapos paano nagiging sabing bossing ako? Minamanduhan ko po ba si Vera? Itanong niyo po sa kanya kung inuutosan ko siya sa gawaing bahay. Yung gawaing bahay po sa KB, hindi niya po ako inuutosan din. Kusa po akong gagawa sa loob ng bahay. Hindi po ako pupunta lang doon para makipagkismisan. Yan po mga ka-business. Kasi, syempre, kaya ngayon, pinaliwanag ko na sa inyo kasi galit na galit kayo sa akin. Sa itsura ko. Ano po bang meron sa itsura ko? Kung halimbawa po ba ako at ikaw ay nagkapalit ng katayuan, magugustuhan mo ba yung mga sinabi mo sa akin, kayo, yung mga nagbabash? Di ba hindi? Kung sakaling kayo may pamilya din po, di ba? Nabasa ng anak nyo, na mga anak nyo kamag-anak, syempre masasaktan din sila eh. O, ganun yung sa akin, pero matatag ako, di ba? Katulad niyan. Ngayon lang po ako nagsalita, di ba? Nagpaparinig po ako sa mga vlog, pero tumatawa po ako, di ba? Pero kalabisan na eh, mga ka-business. 2 vlog, magkasunod, puro ako yung pinakamaraming bad comment, basher. Huwag naman ganun, mga ka-business. Kasi si Vera po, ako yung umaalalay sa kanya. Kahit wala o nandyan siya, inaalalayan ko po siya sa ibang trabaho niya. Alam po yan ni Vera. Hindi niya ako, walang nagmamando sa amin dalawa or minamanduhan ko siya, wala po. At sabi niyong kadikit ko, pag dumidikit ako, correction, kung dumidikit ako kay Vera, nagkakasala siya. Aba, ano po bang tingin niyo sa akin, makasalanan ng tao? Tapos, iuudyo ko si Vera para magkaroon ng kasalanan. Buti kung si Vera po ba ay walang isip. Meron naman po, di ba? Mas matanda nga ako sa kanya. So, siya, may isip na siya kasi may asawa na siya eh. Kaya hindi po ganun yung mga ka-business. Dahan-dahan po sa pananalita, nakakasakit kayo ng damdamin. Ang pinupunto ko po dito, ang pinag-uusapan dun sa vlog na yun ay pagbisita. Pero yung nandun po sa comment section, ako yung nangingimbabaw. Masaya po ba kayo ka-business, mga ka-business, kung kayo ba ay nakakasakit ng damdamin? Ano bang gusto nyong gawin? Sakali na lang ako, bubugin. Ganito yan mga ka-business yun. Kung ayaw nyong gawin kung ayaw nyong gawin sa inyo, huwag nyong gawin sa kapwa nyo. Yun po. Kayo ba may nabalitaan na inaway ko na ganyan? Di ba wala po? Tahimik lang po ako sa ilang taon po. Ay, tahimik lang ako magmula kay Bay, kay Burno. May narinig po ba kayo sa akin? At kilala niyo po ba yung pagkatao ko? Kasama ko po ba kayo sa bahay? Di ba? Yun ang mga dapat nyo pong isipin. Kasi, hindi po tayo magkakilala. At maraming salamat din po at nanonood kayo. Yun nga lang, ang sabi nyo nga sa vlog,
Kung hindi dahil kay Kuya Bukod, hindi kayo manonood. Salamat po. Dahil mahal niyo po yung asawa ko, mahal niyo yung pamilya ko. Pero kung gano'n naman mga ka-business, hindi naman po patas ang laban ng ka-business. Kayo ba matutuwa pag nagpakamatay ako? O, di ba? Ayan, umiyak na si Baby Tinay. Kaya po mga ka-business, kung baga, kaya nyo naman pong kontrolin kung wala naman po ikagaganda ng buhay ko yung sasabihin nyo, huwag na kayo magsalita ng ganon. Kasi tao lang po ko eh. Gusto nyo ba umiiyak ako sa harapan nyo, naglulumuhod, di ba? Para lang tigilan nyo ako. Hindi po ko nanghihingi ng pagkain sa inyo mga ka-business, sa mga nagbabash po sa akin. Hindi po ako namamalimos. Di ba po? Nagtatrabaho po kami ng marangal. Yung pag-YouTube po namin, marangal po yan. Wala po kami tinatapakan na tao. Namumuhay po kami ng marangal. Naglilingkod po kami sa Diyos ng marangal. Kaya, stop naman po sa pagsasabi ng masakit para sa akin. Kasi, grabe na po eh. Lalo na rin sa iyo, Vera. Pwede mo namang sabihin sa mga ka-business, diba, kung talagang mahal mo ko. Na, ganun nga. Walang naging masama sa sinabi ko sa iyo, Vera. Hindi ako galit. Kasi, parang kasing nakikita ko, parang sa akin ang sapul ng kasalanan eh, sa pag-absent mo. Yun yung nararamdaman ko. Ayokong umiyak kasi sabihin, saka pa, crying lady ka, pwede naman magsalita nung walang iyak. O ayan, pinangatawanan ni Mingay na hindi iiyak sa harapan nyo. Marami po akong problema sa buhay ko, hindi ko pa dinadaing sa inyo. Ang sa akin lang po ay konting respeto po. Kasi tao din po ako. Hindi po ako manhid. Hindi po ako estatwa. May puso po ko, may tenga ako, may mata ako. Gumagana po yung lahat ng body ko mga ka-business. Sa mga basher dyan, ayokong sabihin magmakaawa ako sa inyo ha. Kasi sabihin nyo, yan, magmakaawa ka kasi mukha ka namang uso. Diba ganun? Nilalang po ako lang Diyos na ganito ang itsura ko at minahal ko po yung pagkatao ko, ang pagmumukha ko at minahal din po ko ng asawa at anak ko, pamilya ko. Kung hindi niyo po ako kayang mahalin, wala po akong problema. Ang sa akin lang, konting hinay lang po sa pagsasalita ng masasakit. Huwag po tagas hanggang puso. Yan si Ate Vera. Close ko po yan. Kasi pareho po kami kakaintindihan. Yun nga lang, siguro na ayoko na po mag-English. Kumbaga, hindi lang siguro nagkaunawaan po. Doon po sa vlog doon ng ka-business official po. Nung dinalaw po namin siya. Kung tutuusin po, nakisuyo si Kuya nung naglalaba po ako. Kasi nag-aalala sila ate at si Kuya sa kanya. Dahil nga, yun sa sinabi niya. Tsaka nag-aalala din po kami dahil tuwing papunta kami wala siya eh. O, katulad din sabi niyo may baby ako, pumirmi ako sa loob ng bahay namin. Hindi po kayo si KB, Mrs. KB, si ate na para sabihin niyo sa kanya na, sabihin niyo sa akin na, manahimik ka sa bahay niyo, mag-alaga ka ng mga anak mo. Diba? Eh kung sila ate at kuya nga pinapapunta kami, paano ano naman kayo? At sino kayo para utusan ako? Diba po? Yun ang sa akin. Kasi, sobra na yun, sobra. Kaya mga ka-business, huwag naman pong ganun. Yun lang po ang sa akin. Manood po kayo ng buo ng video na yun. Para malaman nyo po kung ano po yung nasabi ko kay Vera. Wala po ko nasabi ng pangit sa kanya. Nag-alala nga po ko sa kanya eh. Tapos sasabihin nyo, bossy. Nakita nyo ba ang inutusan ko siya pagpasok namin ng bahay nila, di ba? Umuulan pa noon nung pumunta kami.
dahil sa nag-aalala din kami sa kanya. Hindi naman siya nag-chat sa amin eh. Oo, di ba po? Na, ayun nga, alam namin may sakit siya, hindi naman po siya nag-chat. Hindi rin kami nag-chat sa kanya dahil bira din po kasi siyang sumagot sa ano, lalo na pag busy siya. Tsaka, sabi niya may depression din yung cellphone niya. Yun ang sabi niya sa amin. Pag tinatawagan. So, mga ka-business, yun lang po yung para sa akin. Nilabas ko lang naman po yung sa loobin ng puso ko. Sana, sa pagpapanood niyo po sa vlog namin, maunawaan yung mabuti kung ano po yung nilalaman ng vlog na to. Kasi, parang kinukurot na yung puso ko sa mga sinasabi niya. Pag nagbabasa ako, sabi nga nila, wag daw magbasa ng comment. Pero hindi mo po maiiwasan yun kasi mag-heart ka rin naman. Sa maraming nagmamahal sa'yo, sa tumatangkilik po sa YouTube channel namin. Hindi mo po maiiwasan magbasa ng comment. Lalo na tuwang-tuwa ka pag may nagsasabi na, Mengay, Buknoy, kamusta sa mga anak mo, ganon, huwag susuko, birabanat lang, mahal ka namin, don't skip ads, ganon, mga ganon. Siyempre, hinahard po namin yan lagi. Hindi po namin yan i-ignore. Kaya, sobrang thankful kami ni Kuya Buknoy, kami ng family namin, dahil nanonood po kayo ng vlog namin. Nagsasabi naman po, Mengay, sinisira mo yung araw ko. Dapat si Kuya Buknoy lang. Paano po, party po ako ng pamilya, mag-asawa kami. So, dalawa kami ng pamilya namin, ang nagbablog. Bakit hindi niyo naman ako isasama? Mag-asawa nga kami. Sino po ba ang gusto niyo? Ikaw ba ang kasama sa pagbablog? Diba? Huwag naman ganon, mga ka-business. Kumbaga sa isang bagay ba na kung isipin mo, nagkita na ba tayo at bakit ganon ka magsalita sa akin? Diba? Tapos, yung sinasabi nyo, libre na kayo ng bahay. Libre na kayo lahat. Paano nyo nasabing lahat po? Nandito po ba kayo sa amin? Kasama po ba namin kayo? Kapitbahay po ba namin kayo? Kami po, hindi kami ginaganon nila ate at kuya at ng ka-business family. Wala pong sinasabi sa amin ganun. Tsaka, welcome po kami sa bahay nila diba? Madaling araw, pag magsa-church kami, Mengay, punta ka dito. Paano yun? Kayo nagsabi niya wag akong pumunta doon. Paano naman si ate ka-business? Diba? Siya yung nag-uutos at saka si kuya. Alam na sa inyo ako sumunod. Diba? Hindi nga tayo magkakilala. Bakit kita susundin? At bakit kang nagsasabi sa akin na manahimik ka sa inyo, diba? Ano ba yun, mga ka-business? Sobrang brutal na kayo magsalita. Diba po? Kung nagkikita lang po siguro tayo, naku, ewan ko lang po. Hindi po ako hindi ako makontento pag halimbawa po na magkita lang tayo ng gano'n. Pero pinagpapasa Diyos ko po ang lahat Pinapanalangin ko nga po kayo na sana hapusin kayo, basbasan kayo ng Ama na sana magbago yung pananaw nyo sa akin. Gusto nyo po ba magpaganda ako para lang magbago yung pananaw nyo? Diba po? Kasi sabi nyo, ang pangit ko. Lalo na sa unboxing. Doon ka lang sa likod, Mengay. Sasabihin pa, hinakot ko lahat. Sana nasa loob kayo ng KB para totoong-totoo yung mga sinasabi nyo. Kasi, hindi po sana ako sasagot sa ganitong pagbablog na to. Pero, kumbaga parang napuno na po. Pati sa vlog nila Junjun. Ano ba yan? Kahit saan ako pumunta vlog Kahit kay Estong, may nagsasabi, pal ka na naman, Mengay. Doon po kasi sa loob ng KB, pag sinabing open vlog, o kaya tulungan,
makikita niyo po talaga kami sa mga vlog ng kanya-kanyang YouTube channel. Eh, bakit kayo magagalit sa akin kung nandun ako sa kay Estong na vlog, kay Kagwang Estong, na nagbablog siya habang nagluluto. Eh, yung tao na yun, hindi nga nagagalit eh, na sumiksik ako or sabi mo, siksik mo naman yung sarili mo. Diba po? Panoorin niyo pong mabuti po yung yung ano po kay Vera. Para po malaman niyo kung may nasabi po ba akong pangit. O pangit lang yung mukha ko sa pagtingin, nakaganon kasi ako. Tabingi po kasi yun mga kabisnes. Tingnan niyo po yung angulo ng camera. Tapos yung side po namin ni Vera, di ba nakaganon po. Ganyan, o, di ba? Eh, ganito na po talaga yung mukha ko, yung expression ng mukha ko, wala na pong magbabago mga kabisnes. Kaya, sana, kung may narinig kayong pangit na sinabi ko kay Vera, dun sana po kayo mag-react. Panoorin niyo pong mabuti kung may nasabi ako sa kanyang pangit. Wala po. Mga kabisnes love lang, wag naman pong ganun. Kasi, ako dumadaan din po ako sa postpartum. Postpartum na depression. Kasi alam niyo naman, bagong panganak lang din po. Tapos, nagsasabi din na kaya siguro lumayas yung anak namin, ganon. Hindi po yun totoo. Yung anak namin nagtatrabaho lang po. So, hindi ko po alam kung sa pagtatrabaho niya, malay niyo, mabigla kami katulad sa Facebook. O, ayan, ganito. Malay niyo, dumami yung pera ng anak ko, tapos naisipan ko po magparitoke. Tapos hindi niyo ako makikilala. Oh. So, ibig sabihin, mamahalin niyo na ako dahil hindi na ako mukhang nguso. Wala po. Sabi nga po ng mga iba, wala daw pong nilalang na pangit, so hindi ako pangit. Kayo lang nagsabi sa akin yung mga basher So yung mga nagmamahal sa akin dyan, maraming salamat. At maraming salamat sa tumatangkil sa YouTube channel ng lahat ng kagwang. Peace na po tayo mga kabisnes. Po si Mengay. Si Mengay na po yan, wala na pong magbabago. Diba? Kahit sino naman po magsasalita kung talagang kalabisan na po yung mga sinasabi nyo. Kumbaga, parang nabasag na yung may kasabihan nun, may sinabi na hindi na kaya. Kumbaga sa bigas, sa gantangan, puno na. Ganun po. Pero ito yung puno na nakangiti O, diba? Tingnan niyo yung expression ng mukha kong nakasimangot at nakangiti. Iisa lang mga ka-business. O, diba? So, wala na magbabago. Ganito na ako. Papasalamat niya ako Kasi yung mga anak ko kamukha ni Kuya Buknet, walang nagmana sa akin. O, diba? Kahit yung sarili ko, inamin ko ang pangit ako Kaya mga ka-business, tama na po. Peace na po tayo. Sa'yo, Ate Vera, magpagaling ka. At hindi ako makikiusap sa'yo na pagtanggol mo ako sa mga basher ko. Alam mo ang laman ng puso ko, Vera. At alam mo kung sino ako, Vera. Kaya bilang ate mo, nasaktan ako sa mga sinabi dyan sa comment section ng patungkol sa'yo. Kaya sana hindi maapektuhan yung pagiging magkakapatid nating Ems. Andito lang ako, Vera, kung kailangan mo ng tulong ko. At huwag kang mag-alala kasi naglaban naman ako ng 2 araw. So, hindi ka na magagalit sa akin pag dumating ka at magpagaling ka. At uminom ka ng tamang gamot para sa sarili mo, ha? At huwag kang nagagalit. Kasi yung expression din ng mukha mo, parehas lang tayo, di ba? Galit. Parang galit. Ganon. So, mahal ka namin, Vera. Bilang ate, inunawa naman kita kasi wala ka naman ding nasabi sa akin na masakit. So, ang sa akin lang, natagtad ako ng bash. Diba? So, hanggang dito na lang po yung vlog ko. Salamat po sa basher ko sa ulitin po. Sana maging okay na po ang lahat at unawain nyo naman po si Mengay. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan
Panoorin po ang KB Official at KB Family, Papa Dins TV po, at si Ma'am Erlinda Vlogs, at sa lahat ng mga kagwang. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira lang po, banat. Peace tayo, ha. Sa lahat po ng viewers, subscribers, God bless you po. At sa lahat ng basher, good night, and ipagdadasal ko po kayo. Ipapanalangin ko po kayo na haplusin kayo ng Ama na magbago niya po kayo at hindi na po kayo makapanakit ng kapwa niyo. Maraming salamat po. Bira Banat po.